Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni Principe Laurent, ha? Ako, gumagawa ng dobleng palabas. Kalokohan iyan. Sumigaw ang pinuno ng mga pirata kay Wu Chen, tigilan mo ang kalokohan. Gusto mo bang mamatay? Biglang sinuntok ni Wu Chen ang lalaki. Natigilan sa katahimikan ang lahat ng tao. Sinabi ni Wu Chen, mahal na prinsipe, sa totoo lang, noong una kong makita ang mga mersenaryong ito, may kakaibang pakiramdam na agad ako. Ang cruise ship ay umalis lang sa Amerika, ilang oras pa lamang ang nakalipas at nasa Caribbean pa. Kahit pa may mga pirata, dapat nasa Red Sea o malapit sa Somalia sila. Hindi na ito ika-17 siglo. Kung tunay silang mga tulisan na alam ang pangalan at yaman ng lahat, lohikal na para sa pagiging epesyente at ligtas, dapat ay hihingin nila ang mga salapi batay sa yaman mula sa pinakamayaman, katulad mo, mahal na prinsipe. Naalala ni Wu Chen ang sinabi ng pinuno ng mga pirata, bakit wala si Wu Chen sa listahan? Masyado silang nakatuon sa pagkawala niya sa talaan, isang kakaibang bagay. Higit na kakaiba, wala naman siyang anumang ugnayan sa prinsipe. Bakit mo siya pinagtatakpan at pinoprotektahan? Patuloy ni Wu Chen. Bakit mo isa sa panganib ang buhay ng dalawang babae para lang itago ang kanyang kinaroroonan? Simple lang ang sagot. Walang lohika rito, ang dalawang ito ay umiiral lamang bilang pagsubok para kay Dr. Hoffman. Kinabahan sina Liruobing at Giada habang tumutulo ang pawis sa kanilang mga pisngi. Pumikit si Principe Laurent at namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha. Sinabi ni Wu Chen, ang lahat ng ito ay isinadula upang patunayan ang sinasabing sistema ng doktor, isang parang artipisyal na intelihensya na kayang hulaan ang kilos ng tao ilang oras o kahit ilang araw bago mangyari. Itinuro niya ang ibang mga pirata. At ayon sa tunog ng mga putok, malinaw na napalitan ang inyong mga bala. Sa madaling sabi, palabas lamang ito. Tiningnan ng isa sa mga pirata ang kanyang baril. Ano raw ang sinabi mo? Sabi ni Wu Chen, mukhang wala rin kayong alam. Matagal ko na kayong pinaghihinalaan, pero ngayon malinaw na. Kayo ay mga tauhan ng prinsipe na isinama sa hanay ng mga armadong tao. Kayo marahil ang nagpalit ng mga bala, hindi ba? Karamihan sa mga bisitang inimbitahan ng mahal na prinsipe ay mga kilalang personalidad. Kung nagkaroon ng totoong putukan, malaking eskandalo iyon. Sumigaw ang isang matandang lalaki, kalokohan. Nakita namin mismo ang mga namatay. Sinabi ng kanyang kasama, tama. Hindi ko kayang paniwalaan na ang kanyang kamahalan ay nakipagsabuatan sa mga tulisan para nakawin ang aming pera. Sabi ni Wu Chen, gusto ninyo ng ebidensya? Nandoon mismo ang pinakamalaking patunay. Ang binibini sa deck, tatayo ka ba o gusto mong buhatin kita? Lahat ay napalingon. Tumayo ang lalaking blonding nasa deck at tiningnan ang kanyang dibdib. Ano ito? Akala ko tinamaan ako at mamamatay na ako, pero peke pala. Sinabi ng lalaking may fedora, bakit naman na nakawin ng kanyang kamahalan ang aming pera? Bigyan mo ako ng lohikal na paliwanag. Sumagot si Wu Chen, sinabi ko na sa inyo, pagsubok lamang ito para sa algorithm ni Dr. Hoffman. Walang interes ang kanyang kamahalan sa maliliit ninyong kayamanan. Kinuha niya ang telepono ng isa sa mga bisita. Kita ninyo? Hindi ako nagkakamali. Ang unang hakbang ng palabas na ito ay lumikha ng isang matinding sitwasyon para subukan ang algorithm ng doktor. Ang ikalawang hakbang, anuman ang resulta, ay kukunin ng kanyang kamahalan si Dr. Hoffman habang inaagaw ng mga armadong tao ang inyong mga ari-arian. Mahal na prinsipe, narito na lahat ng ebidensya. Ngayon, ipaliwanag niyo ang lahat sa Coast Guard. Sinabi ni Principe Laurent, ano? Coast Guard. Sabi ni Giada, nakontak ko na ang Coast Guard. Paparating na sila. Napabuntong hininga ang prinsipe. Mukhang tapos na talaga, wala nang saysay itago. Sabi ni Wu Chen, ngayon kailangan na lang natin si Dr. Hoffman. Ilabas siya. Utos ng prinsip, sige, palayain si Dr. Hoffman. Lumingon ang isang pirata sa kanyang kasama. Si Charlie ang may hawak sa doktor kanina, teka, nasaan siya? Biglang tumalim ang tingin ni Wu Chen. Nandoon? Nanlaki ang mata ni Principe Laurent. Kinuha ng lalaking iyon si Dr. Hoffman at umalis. Bulong ni Wu Chen sa sarili, bahagi ba ito ng plano ng prinsipe? Parang hindi ba kapati siya ay nagamit? Sino ang nasa likod nito?
Kinuha niya ang binoculars at nakita ang lalaking may mohawk na nagmamaneho ng speedboat. Pinisil ni Wu Chen ang kamao. Ang mga propagator, sila nga. Kung galing siya sa pamilya Hariman upang agawin ang doktor, bigo ang misyon ni Ginoong Belt. At kung mapunta sa kanila ang algorithm ng doktor, delikado yon. Propagator 71, huwag kang magdiwang ng maaga, hahabulin kita. Isang oras makalipas pumasok si Wu Chen sa kanyang silid kasama sina Li Ruobing at Giada. Tinanong ni Wu Chen, Giada, bakit ganyan ang mukha mo, parang tampo? Sumimangot si Giada. Wu Chen, kanina bakit siya ang sinunggaban mo at hindi ako? Ano ibig sabihin noon? Napakurap si Wu Chen sa pagkalito. Ha? Tumawa siya at hinila si Giada palapit. Hahaha, ito ba ang gusto mo? Namula si Giada. Ikaw talaga. Ngumiti si Wu Chen. Ako ang tulisan dito, kaya oras na para halughugin kita. Sumigaw si Giada, eh. Ngumiti si Li Ruobing. Wu Chen, ako naman ang Coast Guard. Isuko mo ang iyong mga sandata. Natigilan si Wu Chen. Ay. Dahan-dahan niyang ibinaba si Giada sa kama, ngunit napangiwi ito nang maramdaman ang isang maliit na bagay na tumutusok sa kanyang likod. Sa loob ng kabinet ng kusina, nanginginig at mahina ang umbol ng isang pirata. Ah! Elnan, lubusang nakalimutan na siya ng lahat. Ilang oras ang lumipas nagising si Giada at sinilip ang kanyang telepono. Wu Chen, may balita tayo. Si 71 ay lumipat mula speedboat papuntang helicopter. Malamang papunta na sila sa Florida ngayon. Kailangan nating sagipin ang doktor. Agad niyakap ni Wu Chen si Giada ng mahigpit. Sinabi ni Wu Chen, kung ganoon, hayaan mong bigyan muna kita ng lakas. Nagising si Li Ruobing sa pagkalito habang dahan-dahang itinulak ni Wu Chen si Giada pabalik sa kama. Kalahating araw makalipas sa isang paliparan sa Florida, sinusubaybayan ni Wu Chen at Giada si Propagator 71. Hindi nakasama si Li Ruobing dahil sa iba pang mahahalagang gawain. Si Matthew, isa sa mga impormante ni Giada at dating manliligaw, ay kumurap ng kanyang mga mata at mumiti ng may labis na kumpiyansa sa kanila. Sumigaw siya, "O Giada, aking mahal. Sa wakas, muli kitang nakita." Sakay na sa kotse. Sumakay si Wu Chen at Giada sa kots ni Matthew Msgonyaway. Agad na lumagok si Matthew ng murang alak at sabay sabing parang nananaginip, "Aking mahal, napakaganda mong tingnan habang nakaupo dyan." Kumunot ang noo ni Wu Chen. Teka, seryoso ba siyang nagmamaneho habang umiinom? Hindi ba yun problema? Napabuntong hininga si Giada. Nasa Florida tayo, Wu Chen. Masasanay ka rin. Matthew, nasaan ang lokasyong sinabi ko sa'yo? Sagot ni Matthew Msgonyaway, nasa bulsa ko. Nang tawagan nila ako kanina, isinulat ko agad. Nasaan ang isinulat mong papel? Napakurap si Matthew. Aba? Sa pagmamadali kong makita ka, nakalimutan ko pala. Hinimas ni Wu Chen ang kanyang noo. Nakakaloka. Balikan na lang natin. Habang pawisan at hindi makapaniwala si Wu Chen, tinakpan naman ni Giada ang kanyang mukha. Biglang inapakan ni Matthew ng todo ang silinyador at umarangkada ng malakas ang kotse sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali, pinahinto sila ng pulisya. Sumigaw si Matthew, "Opisyal. Ilang taon ko nang hindi nakikita ang aking mahal. Nauunawaan niyo ang nararamdaman ko." Walang emosyon na sabi ng pulis, "Lisensya." Umiiyak-iyak si Matthew na parang artista, "O Diyos ko, paghihiwalayin mo ba ang dalawang nagmamahalan ng ganito? Lisensya." Sabay tinakpan ni Wu Chen at Giada ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. Mahinang bulong ni Giada, "Sigurado akong kanselado na ang lisensya ng taong ito." Napabuntong hininga si Wu Chen, pawisan. Nasa isang lihim kaming misyon. Hindi na kailangang ipaliwanag ang mga detalye. Ipinakita niya ang kanyang badge. Tumango ang pulis. Naiintindihan ko. Paumanhin sa abala, mga opisyal. Habang umaalis, bumulong si Wu Chen kay Giada, "Mapagkakatiwalaan ba talaga natin siya?" Pawisang sagot ni Giada, "Kapag mahalaga na, maaasahan naman siya." Suminghot si Matthew at nagsabing malungkot, "Aking mahal, hindi ko inasahang isang pogi mula sa Federal Bureau of Investigation ang agaw sa puso mo." Tahimik na pinagpawisan sina Wu Chen at Giada. Sinipa ni Giada si Matthew pabalik sa kanyang upuan. "Tigilan mo ang kalokohan. Umalis na tayo." Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa bahay ni Matthew.
Ipinakita ito ni Matthew ng buong pagmamalaki. Giada, tingnan mo ang aking hardin ng mga bulaklak. Lahat ng ito ay para sa'yo. Kukunin ko lang ang papel. Hintayin mo ako. Mahinang sabi ni Wuchen, ang impormante mong kaibigan, may kakaibang ugali. Sagot ni Giada, isang siglo na ang nakalipas mula nang lumipat sa Amerika ang pamilya niya mula Italia. Yumaman sila sa pamamagitan ng mga tusong panlilinlang, at sa loob ng 100 taon, ginamit nila ang pera para buksan ang lahat ng daan. Malawak ang kanilang impluensya sa bawat industriya dito sa Florida. Ang network niya ng impormasyon ay isa sa pinakamahusay. Biglang sumigaw si Matthew, aba naman. Sinulat ko ito ng malinaw, pero bakit hindi ko maintindihan ngayon? Lasing siguro ako noon. Sabay pinagpawisan sina Wuchen at Giada. Umiyak si Matthew, anong gagawin natin? Giada, patawarin mo ako eh. Sabi ni Wuchen, kapatid, hindi mo ba pwedeng tawagan muli ang taong nagbigay sa iyo ng impormasyon at itanong ulit? Napatigil si Matthew at sumigaw na. Matawagan ko pa siya. Aba, kapatid, henyo ka talaga. Agad siyang tumawag sa telepono. Sa ibang tagpo, tumulog ang isang telepono sa mesa ng isang mumurahing motel. Ang kalbong lalaking si Henry at ang kanyang kasama ay nakahandusay na patay sa kama. Hinipa ni Propagator 71 ang usok mula sa kanyang baril. Pasensya na, pare. Batas ay batas. Sa dilim, may mga matang nakamasid sa kanya ng palihim. Bumalik sa bahay ni Matthew, nakakunot ang noo nito. Ano ba ang nangyari kay Henry? Hindi siya pumapalya sa mga tawag ko. Sabi ni Wuchen, posibleng may masamang nangyari sa kanya. Dapat ba natin siyang hanapin? Sagot ni Matthew, impormante si Henry. Matagal na siyang tumitira sa mga mumurahing motel, walang permanenteng tirahan. Lagi lang kaming nag-uusap sa telepono. Biglang, sa sobrang pagkataranta, hinawakan ni Matthew ang malambot at maputing mga binti ni Giada at sumigaw, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Mahal ko, tulungan mo ako. Pagkatapos ay itinapat niya mismo ang kanyang mga kamay sa ilalim ng shorts ni Giada. Sumigaw si Giada, huwag kang abusado, at ilang beses niyang tinadyakan ang tiyan ni Matthew. Umungol si Matthew sa halong sakit at kakaibang tuwa. Off! Bigla niyang iminulat ang mga mata. Teka! Naalala ko na. Huminto si Giada sa gitna ng kanyang pag-apak at tiningnan siya ng masama. Tumalon si Matthew patayo. Si Henry! May alaga siyang buwaya. Tumawid ang mga braso ni Giada. Kailangan mo talagang tigilan ang pag-inom. Tinanong ni Wuchen, ano naman tungkol sa buwaya? Sabi ni Matthew, ang pangalan ng buwaya ay si Aiken at hindi siya ordinaryong buwaya. Noong isang pagkakataon, may kutsilyong naibaon sa kanyang ulo at doon siya nagkaroon ng talino. Mas matalas siya kaysa sa aso, mas matalino pa kaysa sa amo niyang si Henry. Kapag nahanap natin siya, siguradong matatagpuan din natin ang impormante at ang doktor. Sabi ni Wuchen, sige, nasaan na ngayon ang buwayang iyon? Kinamot ni Matthew ang ulo, pawis na pawis. Pasensya na sigurong dapat na akong tumigil sa pag-inom. Pasok muna tayo, magkape tayo. Napabuntong hininga si Giada. Mahinang bulong ni Wuchen, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang taong ito, mula sa kalapit na mga palumpong, biglang bumukas ang isang pares ng kumikislap na mga mata. Dahan-dahang gumapang palabas si Aiken, ang buwaya. Sumigaw si Matthew, Aiken. Tumakbo siya papalapit. Aiken, bakit nandito ka? Nasaan si Henry? Lumingon si Aiken at kumampay ng buntot na parang may gustong ipakita sa kanila. Sumigaw si Matthew, sabihin mo agad, saan pumunta ang matabang tanga na si Henry? Mahinang sabi ni Wuchen, matatalino raw sila. Sa totoo lang, hindi ko nakikita. Bigla siyang napatitig nang mapansin niyang may nakatali sa laso ni Aiken. Ha? Ano yon? Mahinang sabi niya. Kinuha ni Wuchen ang bagay mula kay Aiken at nagsabi, kaya pala ganoon ang nangyari. Nagtipon silang tatlo habang pinapatugtog ni Wuchen ang isang video sa kanyang telepono. Sa video, maririnig ang boses ni Henry na nagsasabing, ano sa tingin mo? Mas magaling ako kaysa sa asawa mo, hindi ba? Sabay pinagpawisan ng malamig sina Wuchen, Matthew Msgonyaway at Giada at napatigil sa pagkagulat. Mula sa video, maririnig ang babae na umuungol. Napangisi si Giada. Wuchen, gusto mo rin ba ng ganitong klase ng bagay? Kumunot ang noo ni Wuchen.
Tingnan mong mabuti, may papasok sa likod. Pinalapit niya ang view ng video. Biglang lumitaw sa screen si Propagator 71, hawak ang tila baril na parang pambasa. Pasensya na, pare. Sinusunod ko lang ang patakaran. Napasinghap si Giada. Propagator 71. Sumigaw si Matthew Mvgunyaway, ang taong iyon siya ang pumatay kay Henry. Matamang tumango si Wu Chen. Itinago ni Henry si Aiken sa kabinet at kinukuhanan ng video ang sarili niyang kalokohan, pero aksidenteng naitala rin niya ang mismong pagpatay sa kanya. Tignan niyo ito. Ipinahinto niya ang video sa sandaling pinindot ni Propagator 71 ang kanyang smartwatch na gawang Chino. Sabi ni Giada, palatandaan ba ito? Sagot ni Wu Chen, ang banana watch na yon ay nakakonekta sa internet. Maaari nating silipin ang server para malaman kung sino ang gumamit nito sa oras na yon, ngunit kailangan natin ng lokasyon. Sabi ni Matthew Mvgunyaway, kung tungkol sa lokasyon, alam ni Aiken yon, hindi ba? Tama, Aiken. Dalhin mo kami kay Henry. Pagkalipas ng ilang sandali dumating sila sa isang maliit na bahay. Mahinang sabi ni Matthew Mvgunyaway, hindi ko akalaing malapit lang pala si Henry sa akin. Tinawagan ni Wu Chen ang kanyang kasamang teknikal. Mahal kong kapatid, kailangan ko ng tulong mo. Pakihak ang mga server ng Banana Corporation at alamin kung sino ang nag-access ng Banana Watch sa lokasyon at oras na ito. Sabi ni Ahuang, ano? I-hack ang Banana Corporation. Nakakaintriga. Matagal ko nang gustong subukan. Pinagpawisan si Wu Chen habang nakatingin sa kanyang telepono. Sa loob ng bahay, sinuri ni Giada ang paligid. Tulad ng inaasahan sa isang profesional, wala siyang iniwang kahit anong kapaki-pakinabang na palatandaan. Napabuntong hininga si Wu Chen. Ngayon, sa tulong na lang ng aking mahal na kapatid tayo aasay. Tiningnan siya ni Giada ng masama. Na naman yang kapatid na sinasabi mo. Ngiting nahihiya si Wu Chen habang pinupunasan ang pawis. Luha ang sabi ni Matthew Mvgunyaway, kawawang Henry siguro ay namatay siyang masaya. Yumakap siya ng mahigpit kay Aiken, at ang buwaya ay naglabas ng mahinang, malungkot na tunog. 20 minuto ang lumipas tumunog ang telepono ni Wu Chen. Sabi ni Ahuang, nahanap ko na, Alexander Springs. Doon huling na-activate ang relo. Sabi ni Wu Chen, kung ganoon, puntahan na natin. Sabi ni Matthew Mvgunyaway, pasensya, pero kailangan kong ilibing ng maayos si Henry. Tumango si Giada. Naiintindihan ko. At salamat sa tulong mo. Pinunasan ni Matthew ang kanyang mga luha. Aking mahal, ang aking wasak na puso ay nangangailangan ng yakap ng pag-ibig. Bago pa siya makapagsalita pa, mabilis nang umalis sina Wu Chen at Giada sakay ng kanyang kotse. LA car, sigaw ni Matthew habang papalayong naglaho ang sasakyan sa kalsada. Ilang minuto ang lumipas, sabi ni Giada, isa ito sa mga pinakasikat na diving spot sa Florida. Pero hindi naman kalaliman dito. Wu Chen, paano natin hahanapin ang lugar na ito? Binuhat ni Wu Chen si Aiken. Tingnan mo. Napakurap si Giada. Ikaw. Dinala mo si Aiken. Hindi ko man lang napansin. Ngumiti si Wu Chen. Aiken, gusto mo ring ipaghiganti ang iyong amo, hindi ba? Halika, tulungan mo kami. Dinala ni 71 ang doktor dito para hindi siya matunton. Ang lugar na ito ay may mga underwater hotel na tanging sa pagdadive lamang napapasukan. At ang pinakamagandang disgis dito. Mga buwaya. Tumango si Giada. May punto ka dyan. Sabi ni Wu Chen, Aiken, naaalala mo ba ang mukha ng taong pumatay sa amo mo? Kung hanapin mo siya para sa amin. Umungol si Aiken at sumisid sa tubig. Habang inaayos ni Giada ang kanyang diving gear, nagrereklamo siya, sobrang sikip ng strap na ito sa dibdib. Wala bang mas malaking sukat? Pinilit niyang isara ang kanyang rash guard, ngunit halos lumabas na ang kanyang malulusog na dibdib. Wu Chen, tulungan mo ako, napabuntong hininga si Wu Chen at lumapit. Wu Chen, huwag dyan. Nakikiliti ako pinagpawisan si Wu Chen ng husto. Sandali lang Pinilit niyang umiwas ng tingin, bagaman bahagyang nanatili ang kanyang titig bago niya pinilit na mag-focus muli. Ilang sandali pa, lumitaw muli si Aiken mula sa tubig. Sabi ni Wu Chen, mukhang may nakita si Aiken. Tinanong ni Giada, paano ka nakakasiguro? Sagot ni Wu Chen, tingnan mo siya. Wala siyang balak umahon. Ibig niyang sabihin, sumisid tayo. Mahinang bumulong si Wu Chen sa kanyang transmitter,
mukhang nandito si 71. Tumingin siya kay Aiken. Manatili ka rito at siguraduhin hindi makatakas ang mamamatay. Pagkatapos, hinawakan niya ang pulso ni Giada. Sandali, Giada, tingnan mo. Mukhang kakaiba ang hagdang iyon. Posibleng may patibong. Itinuro niya ang manipis na tali na nakatali roon. Maingat na sinuri ni Giada ang paligid. Umakyat si Wu Chen nang hindi ginagamit ang hagdan, pagkatapos ay tahimik na tinulungan si Giada paakyat. Mahinang sinabi niya, mukhang mas maingat ngayon si 71. Kailangan nating mag-ingat. Ay! Mahinang sambit ni Giada habang pinapakalma ang paghinga. Ilang sandali pa, sabay silang humugot ng kanilang revolver. Bahagyang binuksan ni Giada ang zipper ng kanyang wetsuit upang makahinga ng mas maayos at tumama sa mahinang ilaw sa ilalim ng tubig ang kanyang malalim na cleavage. Mahinang tanong niya, posible kayang may mekanismo rin ang kandado ng pinto. Sagot ni Wu Chen, hindi ako sigurado sa kandado pero base sa mga gawin ni 71. Habang dahan-dahang binubuksan ni Wu Chen ang pinto, boom! Isang pagsabog ang sumabog. Mabilis niyang tinakpan si Giada mula sa pagsabog, iniharang ang sarili niyang katawan bilang panangga. Mahinang bulong ni Wu Chen, hintay nating maubos ang bala. Nang tuluyang maubos ang bala ng Gatling gun, sumunod ang katahimikan. Maingat na pumasok sina Wu Chen at Giada sa silid. Matalim ang mga mata ni Wu Chen habang sinusuri ang paligid. Mahinang sabi ni Giada, Wu Chen, dito. Bigla, sumalakay mula sa likod si Propagator 71 at hinawakan si Giada. Sigaw niya. Itinutok ni 71 ang sariling baril sa ulo ni Giada at malamig na sinabi, kung ayaw mong mamatay siya, ilapag mo ang baril. Sumunod si Wu Chen at dahan-dahang inilapag ang kanyang armas. Tahimik siyang nag-isip, paano niya nalaman na darating kami? Posible bang galing ito sa artificial intelligence system ng doktor? Nang hindi nag-aatubili, kinuha ni Wu Chen ang kanyang kutsilyo at inihagis iyon kay Propagator 71. Ngunit mabilis itong nakaiwas, nakangising demonyo. Hagaya ng inaasahan. Ayon sa prediksyon, pinilit mo akong gawin ito, sabi ni 71. Nanginginig si Giada, luhaan at namumula ang pisngi. Wu Chen! Wu Chen! Umiiyak niyang sigaw. Tumigil ka, sigaw ni Wu Chen. Ngunit bago pa siya makagalaw, bang! Pumutok ang baril. Mabilis na lumapit si Wu Chen kay Giada, sumisigaw ng pangalan niya. Itinutok ni 71 ang baril kay Wu Chen, mga balay humahaginit sa hangin, tinatamaan siya. Mapanuyang umisi si 71, dahil sa emosyon, naging pabigla-bigla ka. Iyan ang kabayaran. Pero huwag kang mag-alala, maawain ako, ililibing ko kayong dalawa ng magkasama. Biglang, lumundag si Aiken, kinagat ang braso ni 71. Napaaray ito, saka sinampal ang nilalang at hinampas gamit ang baril. Kasama ka rin pala sa prediksyon, maliit na halimaw. Kahit may kutsilyo sa ulo, buhay ka pa rin. Gusto mo pa ng ilang bala? Sunod-sunod na putok, bang! Bang! Nakangising bulong ni 71, Patay na. Haha! Mahinang sabi ni Wu Chen, ang artificial intelligence algorithm ng doktor, tapos na ba talaga? Tumawa ng madilim si 71, sino ang nakakaalam? Baka may superpower ako. Hehe, bumisi si Wu Chen pabalik at sinabi, superpower, habuti na lang meron din ako, system, reset. Biglang umatras ang oras. Lumapit si Wu Chen kay Giada at bumulong, alisin mo lahat ng bala sa baril mo. Bilis. Wu Chen, anong ginagawa mo? Mamamatay tao ang kalaban natin, sabi ni Giada. Mariin niyang sagot, magtiwala ka sa akin, Giada. Sumunod siya at inalis ang lahat ng bala. Ilang sandali pa, muling nangyari ang parehong eksena. Hinawakan muli ni 71 si Giada, pinilit mo akong gawin ito. Wu Chen! Wu Chen! Sigaw ni Giada. Pinutok niya ang baril, click. Nanlaki ang mga mata ni 71. Ano? Walang bala? Napasinghat si Giada, nagulat. Sumugod si Wu Chen at sinipaan ito sa mukha. Tumilapon si 71 at bumangga sa pader. Sinundan iyon ni Wu Chen ng isang malakas na suntok, kasunod ng sunod-sunod na hampas habang sumisigaw, Gomu! 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 Hindi ba sabi mo may superpower ka? Gamitin mo, sigaw niya. Bugbog at duguan si 71, umubo ng dugo. Mahinang sabi nito, hindi ko naman sinabing may superpower ako .
Tinitigan ni Gyada si Wu Chen na parang hindi makapaniwala, mahina niyang bulong sa sarili, na-anticipate ni Wu Chen na babarilin ako. Hindi lang iyon prediksyon. Iyon ay foresight. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa kanya, namumula ang mukha, nanginginig ang labi, at ang buong katawan ay tensyonado sa kakaibang halong takot at paghanga. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.